Ang mabuting balita ay San Marcos. Ang talinhaga ng binting tumutubo. Sinabi pa ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay matutulad sa isang taong naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Matutulog siya kung gabi at bumabangon kung araw. Samantala, ang binhi ay tumutubo at lumalago, ngunit hindi alam na maghasik kung paano. Ang lupa ang nagpapasigol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna ang lumilitaw, saka ang tangkay, pagkatapos nahihitik ito sa bukid. Kapag hinog na ang mga bukid, agad niya itong ipapagagas sapagkat panahon nga pa ito ay aminin. Saan ka natin mayahagi ang kaharian ng Diyos? Anong talinhaga na gagamitin natin upang mailarawan ito? Tanong ni Jesus. Ang katulad nito ay butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit kapag itinanim, ito ay lumalago at nagiging pinakamalaki sa lahat ng tanim. Ito ay nagkakasama ng mayabong kahit ang mga ibon ay nakakahulugad sa ilalim nito. Ipangaral ni Jesus ang sa kanila ang mensahe sa pamamagitan ng mga talinhaga tulad ng mga ito, ayon sa abot ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila na hindi makagamit ang talinhaga, ngunit ang paniniwalag niya ang mga ito sa kanyang mga pantay. Mabuti pagkat ating Panginoon. Thank you, Brother Ernest. So, magandang araw po sa ating lahat. Morning po. And Happy Father's Day. Happy Father's Day sa ating mga katatayan. Okay, so, sa narinig po natin sa Gospel for today, talks about parables. Diba? Mga parables na laging parabola na sinasabi lagi ni Kristo pag nangangaral siya. And today, we're going to talk about hindi parables. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung ano po ba yung sineselebrate natin in this month of June. Okay, so may ask, alam niyo po ba kung ano po yung sineselebrate natin sa buwan ng Hunyo? Father's Day. Maliban sa Father's Day. Ayan, maliban sa Father's Day. Ano talaga yung isa sa mga sineselebrate ng ating Catholic Church? May duman? Yun right daw. Ano pa? Mga kapatid? Sacred Heart. Yes, Sacred Heart of Jesus. Okay, so ngayong buwan ng June, we celebrate the Sacred Heart of Jesus. Ayan, narinig ko kanina yun na po. Diba? Nag-celebrate, yes po, tuloy naman pala. Nag-celebrate tayo ngayong buwan ng Father's Day. We also celebrate yung mga kapatid na ting LGBT. Nag-celebrate naman sila ng Pride Month. Pero ano po ba yung dapat talaga nating sineselebrate in this month? Should we celebrate Pride or should we celebrate the most Sacred Heart of Jesus? Okay. So, yun yung pag-uusapan natin ngayon. Pasensya po lang. Okay. So, ang topic po natin for today's assembly is Sacred Heart, chief sign of God's love. Okay. So, yung Sacred Heart of Jesus po, nagbabago yung date nito kada June, kada taon. Okay. So, bakit po kaya? Ito po ay sineselebrate every Friday after the Corpus Christi octave, o kaya naman po ay Friday after the second Sunday after the Pentecost. Okay, so yun yung parang guide nila kung kailan magpo-fall on ang most Sacred Heart of Jesus. Okay, so nagbabago siya kada taon ng araw, pero constant na every Friday siya sineselebrate. And pagkatapos ng Pentecost Sunday. Okay. Another reason bakit sineselebrate ang most Sacred Heart of Jesus. Okay. So ito po, to be honest, nung una hindi ko din alam. Kagaya nyo, medyo clueless din ako. Bakit ba sineselebrate ang most Sacred Heart of Jesus? And at the same time, nung naaral ko na yung talk ko today, parang sinabi ng Diyos na we have to find out, malaman mo kung saan ba nag-ugat yung devotion sa Sacred Heart para mas makilala natin kung ano ba yung Sacred Heart of Jesus. Okay, so konting history muna tayo mga kapatid, mga
Okay, so yung feast day daw po ng Sacred Heart of Jesus dated 1673. Okay, nagsimula siya noong 1673 when a French nun who belonged to the Order of Visitation of Holy Mary in Eastern France began to receive visions of Jesus. Okay, so nagsimula siya nung may isang madre, isang Francescanong madre na naka-receive ng visions from God. Okay. So, kanina siya nagpakita. Nagpakita ang Sacred Heart of Jesus, yung vision ng Sacred Heart of Jesus, kay Sister Margaret Mary Alacoque. Sorry, hindi ako marunong magbasa ng French. Pero, ang ano po niya, yun yung name niya, si Sister Margaret Mary Alacoque. Yeah. Okay, so, doon, kay Sister Mary Margaret, reveal ni Jesus himself yung devotion to Sacred Heart of Jesus. And as we all know, di ba mga kapatid, alam naman natin kung ano po ang image ng Sacred Heart, di ba? It's a heart with a flame, with thorns, and with cross. Okay. So, sinabi ni Jesus kay Sister Margaret Mary, "My heart is so intense in its love for men and for you in particular, that not being able to contain within its flame and its ardent charity, they must be transmitted through all means." So, yung visions po ni Sister Margaret Mary continued for 18 months. So, 18 months siyang nagkaroon ng visions with the Most Sacred Heart. And on June 16, 1675, Jesus told Sister Margaret Mary to promote a feast that is honored to His Sacred Heart. Okay, so doon kaya po nagsimula siya. Noong June 16, 1675, doon nag-start na sinabi ni Jesus Christ na magkaroon ng feast day intended for His Sacred Heart. Okay. So, ano ba yung meron dun sa Most Sacred Heart? So, nilalog po nito yung 12 promises na binigay ni Jesus pag nag-devotion tayo sa Most Sacred Heart. Okay? So, yung 12 promises na yon, assignment po ng bawat isa sa atin. Okay? Pa-assignment ko yun sa inyo. Kailangan niyo pong malaman ano ba yung 12 promises na sinasabi sa atin ni Jesus Christ kapag nag-devotion tayo sa Kanyang Sacred Heart. Okay. So, ang Sacred Heart daw po, it represents a love. Okay. Nagre-represent ito ng love. And that love is selfless, sacrificial, and unconditional. So, pag tinitingnan niyo po ba yung Sacred Heart, ano po ba yung nakikita niyo? Diba? Pagmamahal na punong-puno ng sakripisyo dahil dun sa thorns, pagmamahal na selfless, hindi makasarili, pagmamahal na unconditional, walang pagsisino. And this love is humble and not proud. This love is God Himself. So, tinuro sa atin ng Diyos na magmahal. And si Kristo mismo yung pagmamahal na tinuturo niya sa atin. Okay? My dear brothers and sisters, titas and titas, yung mundo ngayon ay iba na ang konsepto ng pag-ibig. Tama o tama? Tama. Diba? Okay. Kung makikita nyo sa Facebook, once you scroll ng Facebook nyo, makikita nyo yung distorted na yung image ng love. That male and female ay hindi na, ang tingin na ng mga kabataan ay ang babae para sa kapwa babae. Ang lalaki ay pwede na rin sa kapwa lalaki. And bukod doon, okay, we're not judging our brothers and sisters sa LGBT. Pero, nag-iba na yung konsepto ng pag-ibig. And even the true love, yung salitang true love, ina-associate na siya sa selfless love. Sa selfish love, selfish love. Which is, ang true love, ay makikita natin sa Panginoon mismo. So mga kapatid,
mga brothers and sisters natin na naliligaw na landas, we need to orient one another, to remind one another kung ano ba yung true love and sino ba yung true love natin. Our true love is that man who died on the cross. That is our true love. So ngayon, ano ba yung Sacred Heart of Jesus? Bakit ba siya sinasabing cheap sign symbol? So, meron 4 ways to contemplate to our most Sacred Heart of Jesus. Yung una, cheap sign of God's love. So, yung Sacred Heart daw po, it's a heart, right? That heart symbolizes the core message of Christ to love God above all and to love your neighbor as yourself. So, di ba yung 2 greatest commandment? Yun yung tinatawag tayo ng Diyos. Love God above all and love your neighbors as you love yourselves. Okay, so, if we could see the image of the Sacred Heart, sino pang pwede? Justin. Yan, punta ka dito. Wala kasi ako wala kasi ako ditong props eh. Ito muna props ko. Ayan, loaded. Pero tatalikod ka lang. Model na nakatalikod. Ayan. Ang lapad. Ayan, kung makikita nyo, yung Sacred Heart, ang una lang dyan ay cross. Okay, so, define muna natin. Okay, i-breakdown muna natin. Ano bang meron sa Sacred Heart of Jesus? Unang-una, heart is unclean. Okay, yung puso ay unclean, naglalagablab. Okay? Okay, so sabi dito, it signifies the intensity and transformative power of God's love, capable of purifying and enkindling our hearts. So yung puso na naglalagablab, it signifies a transformative love. Pagmamahal na kayang bumago. Pagmamahal na kaya tayong baguhin. Okay? Ayan. Then sumunod is circling around the heart is a crown of thorns. So nakapaikot sa kanya yung mga tinik. Okay? Mga tinik. So sabi dito, the crown represents the pain and rejection Jesus endured willingly, embracing the weight of humanity's sin upon his soldiers. Sorry. Ayan. So yan, it calls us to follow the way of Jesus, the way of suffering. So yung cross, okay, it represents yung pain, yung suffering na in-endured. Endured in Tagalog. Dinadala, okay. Yung mga suffering and pain na pinagdaanan ni Kristo para sa atin, para sa salvation natin. That cross, that crown of thorns, yun yung mga tinik na tumutusok sa Kanya. Dun sa mga bagay, sa mga kasalanan na hindi naman niya ginawa, bagkos tayo ang gumawa, pero siya yung nagdala. Okay? And the third one is, okay, wala na dyan, pero yun po ay may cross. Okay, may cross po yun. Atop the heart is the cross. So, ang representation nun, it represents not only the suffering and death of Jesus, but also the triumphant of the resurrection. It is through the cross that Christ's sacrificial love conquers sin and death, opening the gates of eternal life. So, yung cross dun sa top ng ating Sacred Heart, it represents His victory. Okay? Hindi lang namatay si Kristo, bagkos siya ay naging victorious dun sa kamatayan and He resurrected. Yung pangako ng Diyos of eternal life, yun yung nagre-represent dun sa cross. Thank you, Jess. Okay pa. Ayan. So, yun po. Yung bumubuo dun sa Sacred Heart image ni Kristo. And, okay, so yun yung first way to contemplate sa Sacred Heart. Okay? The second one is compassion that mirrors love. Okay? So, mirroring the Sacred Heart's love, we're called to extend compassion by offering others comfort, healing, and hope, even in times of suffering. So, yung compassion, it
for me, it's very deep. Kasi pwede kang maging kind, pero hindi sa lahat ng oras, pwede tayo maging compassionate. And compassionate is, it's a way of loving our brothers and sisters in a deeper meaning. So, kakayanin ba natin mga kapatid na mahalin yung mga tao na nakakasakit sa atin? Kaya ba natin mga kapatid na mahalin yung mga brothers and sisters, na may mga sinasabing masama against us? Kaya ba natin mga kapatid na mahalin yung mga brothers and sisters natin na ilang beses na natin pinagsabihan pero ang titigas ng ulo? And that is compassion. If we could love our brothers and sisters regardless, kahit na nakakasakit sila, kahit na ang kulit-kulit nila, kahit na nasasaktan nila tayo, that is compassion. And the image of Sacred Heart compels us to enter into the depths of compassionate love and respond to the call of mission and evangelization. My brothers and sisters, our community has called us to do the mission, to evangelize, and are we responding on that call? Sumasagot pa ba tayo sa tawag ng mission? Sumasagot pa ba tayo sa tawag ng evangelization? Minsan, oo. Diba? Paminsan. But this call, hindi lang siya ginawag para sa isang tao. Pero dahil family ministry tayo, missionary families of Christ, each of us are called. Hindi lang isa sa atin. Hindi lang kung sino yung leaders ng community natin. Tayong miyembro mismo, tinawag ng Diyos to do the mission. And how can we respond on that mission? Yung mission natin sa pamilya, how is our relationship with our families? Kamusta ba yung relasyon natin sa pamilya natin? How is our relationship with our friends? Sa mga kaibigan natin? How is our relationship with our co-workers? Sa mga katrabaho natin? And how is our relationship with our brothers and sisters in this community? Naaalala pa ba natin sila? Do we respond on, tinatawag pa rin ba natin sila despite lumalayo na sila in this community? Pinupuntahan pa rin ba natin sila despite na sila ay Brad, busy ako. Ay sis, next time. O kaya naman, ay, sorry, marami kami ganap. Do we remind them? Do we message them? Nagiging personal ba tayo sa tawag ng Diyos? My brothers and sisters, yun yung tawag sa atin ng Diyos. Hindi tayo tinawag para basta magpadami. Tinawag tayo ng Diyos to evangelize. To be Jesus Christ sa buhay nila. And sometimes, yung simpleng topic natin sa kanila, nagiging Kristo na tayo sa kanila. Sometimes, yung simpleng pagpapaalala natin, na Brad, simba ka. Uy sis, tara, may gagawin tayo, may activity tayo. Sis, sunduin na kita. Brad, sunduin na kita. That simpleng gesture ay nagpapakita na si Kristo ay nasa atin. And kahit na tumanggi sila, yung approach natin, yung maalala natin sila, yung ma-remind natin sila, matapik natin sila, and maisama natin sila sa dasal natin, that is also showing Christ to these people. Okay. So, the Sacred Heart becomes a mirror that reflects not only the perfect fusion of divinity and humanity in Christ, but also our own reflection as bearers of God's love. It reflects who we really are in the eyes of God. So, bilang bearer tayo ng God's love na niklaim natin every CLS, sana yung God's love na nasa puso natin na ibabahagi natin sa ibang tao. Na ibabahagi natin dun sa mga tao na hindi pa nakikilala si Kristo. Because we are called to love and we are loved by God. Una tayong minahal ni Kristo. Una siyang nagmahal sa atin.
it's so big na kaya natin ibahagi sa ibang tao nang hindi tayo nauubusan. I remember being in this community, doon ko lang natutunan, dito ko lang natutunan yung God's love. Na dati pa pala ay binibigay, pinapakita at pinaparamdam ng Diyos sa akin nung wala pa ako sa community. Mas na-identify ko siya nung nandito na ako sa community. And seeking our titos and titas, brothers and sisters, yung mga simpleng bati nila, yung mga simpleng ngiti nila, yung mga simpleng pagpapaalala nila, that reminds me of how loving God is. And andun yung part, yung napaka-generous ni Lord. Kasi yung mga kapatid natin, mga titos and titas natin, ginagamit kayo instrumento ng Diyos para mas lumago pa yung pagmamahal ni Cristo sa puso ng bawat isa. So number 3, call to mercy and repentance. The Sacred Heart of Jesus called for repentance, forgiveness, and reconciliation. Jesus' immense love willingly pardons our sins, offering redemption. Following the Sacred Heart's example, true love prompts us to forgive others and seek reconciliation, even in challenging circumstances. So, mga kapatid, are we truly asking for repentance? Are we truly repenting? Are we truly forgiving one another? Are we truly asking God for reconciliation? The most Sacred Heart of Jesus invites us to be with Him. It calls us to ask God's forgiveness and also to ask forgiveness to the persons na nasaktan natin. Mga kapatid, hindi nakakabawas ng pagkatao natin ang paghingi natin ng kapatawaran. Mas nakaka-pogi points pa yan sa mga tatay. Diba? Mas nakaka-pogi pa yan sa mga brothers natin. Mas nakakaganda yun sa mga sisters natin. Asking for forgiveness, kung may mga tao tayong nasaktan, hindi man sa community to, sa family natin, sa mga tao nakakasalamuhan natin. Asking forgiveness, yun ang mga bagay na malaking nakakatulong sa atin. Makakatulong din sa kanila in their way of healing. So, yung puso ng Diyos, yung Sacred Heart ng Diyos, is napakalaki ng puso niya for us to receive His mercy. Yun yung lagi ko naaalala pagdating sa Sacrament of Reconciliation, sa confession. Every time na nakakagawa ko ng kasalanan, lagi akong hiyang-hiya na lumapit sa Diyos. Lagi akong gusto ko na lang itago yung sarili ko. Kung pwedeng bumuka yung lupa at mahulog ako doon, yun yung gagawin ko. Pero palagi at palaging pinapaalala sa akin ng Diyos through confession that His love is big for me, that His love is great for me, and His mercy will always be with me. Na merciful siyang tatay, na despite nagkakamali ako, despite na pinipili ko magkamali, mahal ako ng Diyos, bumalik na ako sa Kanya, kagaya ng prodigal son. And mga kapatid, ganun din yung tawag sa atin ng Diyos. Do we truly repent? Humihingi ba tayo ng tawad sa mga pagkakasala natin? O pinipili natin lumayo? Pinipili natin umalis? Pinipili natin iwasan siya? Mga kapatid, ang Diyos ay mapagpatawad at ang Diyos ay mapagmahal. Hindi natin pwedeng paghiwalayin ang mercy and love ni Kristo. Lagi po itong magkasama. And I remember, yung mga confessions ko, laging sinasabi ko sa pare na kasala naman po ako. Paulit-ulit na naman po ako dun sa favorite scene ko. And alam niyo, lagi po nilang sinasabi sa akin, masaya ang Diyos kasi nagbalik ka. Masaya ang Diyos kasi despite na nagkakamali ka, pinipili mo pa rin bumalik sa Kanya. And ganoon din po yung tawag sa atin ng Diyos. Na bumalik tayo paulit-ulit. Kung ilang beses tayo nadapa, ilang beses din tayo tatayo at babalik sa Kanya.
And for number 4, courage to accomplish the Father's will. Devotion to the Sacred Heart nurtures a personal connection with Jesus, who knew and loved us during His life, agony, and passion. Jesus was courageous to face suffering to do the will of the Father and save us. So mga kapatid, having a devotion to the Sacred Heart of Jesus will deepen our personal relationship, our personal connection to God. Ito ay hindi bastang dasal lang. Ito ay dasal kung saan mas lalalim yung pananampalataya natin, yung connection natin, yung relasyon natin kay Kristo. And people today are lost, confused, and hunger for true love. Ito yung katotohanan sa mundong meron tayo ngayon. Maraming tao ang gustong maranasan yung pagmamahal. Kaming kabataan, kami sa mga singles, kami sa youth, we are experiencing this. We hunger for love. We hunger for true love. We don't love in different places. Naghahanap kami ng pagmamahal sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bagay. And not knowing na iisa lang talaga yung true love. And yun yung tinatawag sa atin ng Diyos, to courageously do the will of the Father. So, bilang missionary families of Christ, the Father calls us to evangelize. Yun yung kaibahan natin, na tayo ay mga misyonero. Pangalan pa lang natin, missionary na tayo, diba? So we have to live up dun sa pangalan natin. I-mission natin yung mga mahal natin sa buhay. I-mission natin yung mga kamag-anakan natin. I-mission natin yung ating mga kaibigan, yung mga katrabaho, yung mga taong hindi pa nakakakilala kay Kristo. And, yun po, Jesus willingly stand up for what is right, even in times of persecution. So tayo ba, pag nakakaranas na tayo ng pagbabash ng ibang tao, pag tayo ba nakakarinig na tayo ng mga masasakit na opinion ng ibang tao, titigil na ba tayo sa pag-proclaim natin ng faith natin, sa pag-proclaim natin ng pananampalataya natin? I remember, nung CLS po natin, shinare nung isang speaker na tayo daw dito sa Pilipinas ay maswerte pa. Bakit? Pwede natin itong gawin, nagagawa natin itong ganito, nakakapag-assembly tayo ng malaya, nang hindi kailangang itago yung mga imahe natin, nakakapag-assembly tayo ng tayo na lang yung aatin. Hanap lang tayong venue, vocally, freely, nagagawa natin itong ganitong bagay. Sila sa Middle East, doon sila naging doon siya naging member ng MFC family. Sila sa Middle East, they need to hide yung image ni Mama Mary, yung crucifix, kasi it's a Muslim country. So once na ilabas mo yung imahe mo, may karampatang kaparusahan ang mangyayari sa'yo. And brothers and sisters, ganun yung early Christians, di ba? Kailangan pa nila mag-drawing ng image ng isda para lang makapag-invite dun sa mga kasamahan nila. Kailangan pa nilang patago na ayain para lang umatid dun sa kanilang parang assembly. And tayo, swerte tayo kasi hindi na natin kailangan gawin yun. We only need to message them personally. Have we invited our household servants? Have we invited our members? Have we invited yung mga kapatid natin? Kasi kung minsan, sanay na tayo lang nagkakakitaan. Okay na yun! Pwede na yun! Pero mga kapatid, hindi nyo ba namimiss yung mga brothers and sisters natin na wala sa upuan dito? Diba? Nakakamiss, di ba po? Kami, to be honest, I'm very happy to